Nawa ay handa ang bawat isa. Atin mo nang buksan ating mga Biblia kung meron kayong mga malong kapatid. Basahin natin buksan ang ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 up to 10. Basahin natin sa Tagalog, Sir Ann. Yung kinuha ko kasi dito ibang version. Second Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Sabi dito sa verse 9, at siya'y nagsabi, sabi ito ng Panginoon kay Apostol Pablo, at siya'y nagsabi sa akin, ito yung sinabi ng Panginoon kay Apostol Paul, kay Pablo, at siya'y nagsabi sa akin, chapter 12, verse 9 to 10. At siya'y nagsabi sa akin, at ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Sapagkaya't bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa verse 10, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan at sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghinagpis dahil kay Kristo, sapagkat ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kayo minsan pa ngayon ko na magsiyo ko mga malang kapatid at tayo manalangin ng saglit. Hilingin natin paggabayin ng ating Panginoon sa araw na ito, sa oras na ito, mga malang kapatid. Hallelujah, minsan pa, Panginoon, sa hapon na ito po, kami ay dumudulog sa iyo, nagpapakumbaba. Kasama ko po ang mga kapwa ko kabataan, Panginoon, sa hapon na ito, na minsan pang kami magikinig ng iyong mga salita, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, samahan, at nawa ang bawat salita na aking ibabahagi, Panginoon, ay kanilang maunawaan, tanggapin ng kanilang buong puso, Panginoon. Tunay na simple man ito, Lord, kung ito'y tatanggapin ng aming buong puso, Panginoon, kami matututo dito, Panginoon, sapagkat ito'y iyong salita, Panginoon, hindi salita namin. Lord, ang kalooban mo ang mangyayari sa oras na ito at hindi ang kalooban ng magsasalita sa likod ng pulpitong ito, Panginoon. Lord, maraming salamat at ang lahat ng paggabay at mga kahilingan, Lord, ay ang binabalik at hinihiling sa iyo, dakilang at makapangyarihan mong pangalan, sa pangalan mo lamang ang Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng Amen. Minsan pang palakpakan natin, Panginoon, minsan pa mga malang kapatid, at kayo na ang inahin ko na magsiyo po. Hallelujah. Pwedeng makahiram ng cellphone? Ano lang? Nagamitin kong oras. Nagawin ko lang na shot clock. 1:57 mga malang kapatid. Mag-expect kayo na maikli lamang ang babahagi ko sa ngayon kasi mga brothers natin kinakabahan na ngayon. Kinakabahan masyado. Pareho tayo mga malang kapatid kasi dalawa yung pinag-aaralan ko kagabi. Di ko alam kung alin yung mas titimbangin ko. Kung yung ibabahagi ko sa inyo, halos lahat naman ibabahagi namin sa inyo. Kasi yung topic natin mamaya sa discipleship is yung original sin. At announcement na din, welcome din kayo sa mga sisters kung gusto nyong matuto. Andito naman yung mga elders niyan, ang magdi-disciple sa atin. Kung gusto nyong maunawaan din yung patungkol sa doktrina ng original sin, yung topic namin mamaya. At minsan pa atin basahin. Nice kung basahin yung main verse natin sa araw na ito. Sa hapon na ito, may maikling encouragement lamang ito mga mahal kapatid patungkol sa kalakasan at sa kahinaan. Mamaya, meron tayong tutukuyin na karakter sa Bible na sinubok. Actually, nabanggit na ito kanina ni Brother Intoy sa exhortation kung nakinig lamang kayo. At sa mga taga-kampo, makinig kayo sa exhortation at pangaral ni Kuya Ryan. Maganda yung exhortation ni Brother Intoy. Sabi dito sa magandang balita version, yung kinuha ko, kasi para mas madaling maunawaan. Sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10, pwede na dyan magbasa na lang kayo. Babasahin ko yung magandang balita version. Ito yung palaging binabasa ni Brother Intoy. Sabi dito sa verse 9, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa inyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan
kapag ikaw ay mahina. Sa mga oras ito, mga mahal kong kapatid, meron akong isang tanong sa inyo. Sino ang kumain ngayon sa pananghalian sa oras na ito? Lahat naman kayo kumain ng pananghalian, di ba? May isa pa akong tanong. Physically speaking, mga mahal kong kapatid, sinong mahina sa hapon na ito? Yung mga di kumain, mga mahina ngayon. Lahat naman siguro may sapat na kalakasan para mag-endure ng 30 minutes sa encouragement ni Bro Ochot. Nawa ay makatagal kayo mga mahal kong kapatid. Alam ko, mga kabataan tayo, we are the backbone of the church. Nasa atin pa yung kalakasan. Nawa ay magtiis lamang tayo hanggang sa matapos yung gawain, mga mahal kong kapatid. Sabi dito, ang kahagandahang loob ko ay sapat para sa inyo. Ito'y sinabi ng ating Panginoon kay Apostol Pablo, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa inyo. Yung biyaya ng ating Panginoon ay sapat sa atin, mga mahal kong kapatid, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Basahin natin sa KJV version, Sister Ann, yung verse 9. Diyan ko kukunin yung title natin sa hapon na ito. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Gawin natin yung pamagat natin, mga mahal ko kapatid, sa hapon na ito. His strength is made perfect in weakness. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang kalakasan ng ating Panginoon is made perfect in weakness sa ating mga kahinaan, mga mahal ko kapatid. In our weakness, His strength is made perfect. Hallelujah. At sa verse 10, alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng may kahinaan. Nawa yung verse nito, verse 9, verse 10, di nyo ma-misinterpret na porket nasa kahinaan ka, ay masaya ka, mga mahal kong kapatid, masaya tayo. Porket nasa kahinaan ka, mananatili ka ng nasa kahinaan. May mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig, at kagipitan sapagkat ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Hallelujah. Actually, yung pangaral sa babahagi ko ngayon sa hapon na ito, mga mahal kong kapatid, ay maraming nadaanan ang ating kapatid, Brother Intoy, kanina. Forgetting the past. Ano nga yung sumunod? Kalimutan. And looking ahead. Forgetting the past and looking ahead, mga mahal kong kapatid. Pasensya, nakalimutan ko yung title ni Brother Intoy. Minsan pa, tanongin ko, sinong maraming kahinaan dito? Lahat tayo merong mga kahinaan, mga mahal kong kapatid. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Walang magsasabi sa inyo na, I am strong, mga mahal kong kapatid. I am strong, Brother Ochot. Ako, punong-puno ako ng kalakasan. Sasabihin ko sa inyo, mga mahal kong kapatid, kung ako, we are hypocrite kung sasabihin natin yan sa harapan ng ating Panginoon. Spiritually speaking, physically speaking, but spiritually, nagiging malakas tayo dahil sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Spiritually speaking, andoon yung salita ng Panginoon. Kung ikaw ay mahina, pinapalakas ka ng Panginoon. Diba? Sa kahinaan na meron kayo, ano ba yung ginagawa natin? Ano ba yung pamamaraan na ginagawa nyo upang manumbalik ang iyong lakas? Brothers and sisters, ano ba yung ginagawa nyo para manumbalik ang kalakasan kapag kayo nangihina? You can freely answer. Physically speaking, of course, kakain tayo. Kasi nga, kapag pag taong gutom, ano ang unang gagawin? Hindi ka muna kakain. Of course, hahanap ka muna ng pagkain. Kasi anong kakainin mo kung wala kang pagkain? Katulad yan ng salita, mga mahal kong kapatid. Search the scripture, pag-aralan mo. Pag nabasa mo na yung salita, gawin mo. Kasi yan yung pagkain natin, mga mahal kong kapatid. Ang gawin, ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi lamang tayo basta makikinig na lamang. Hindi po ganon. Meron munang gagawin para masunod natin yung kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang taong gutom, unang gagawin yan, maghahanap muna. Magsisearch muna ng food bago niya kainin to. Katulad niyang salita
pag-uulit para atin maunawaan lalo. Meron ako ditong dalawang nailista paraan para manumbalik, kung paano ba manumbalik ang kalakasan ng isang mananampalataya na nakakaranas ng kahinaan. Mga mahal kong kapatid. Sabi nga ni Brother Branham, the only way a believer can get his strength is what, mga mahal kong kapatid, is pull it from the Word of God. Umugot ka sa salita ng ating Panginoon. Walang ibang pagkukunan ng kalakasan, walang iba salita ng ating Panginoon. Sabi ni Brother Branham. Number 1, mga mahal kong kapatid, para manumbalik ang kalakasan ng isang mahinang kabataan. Number 1, through by His Word. Pull it. Kumuha ka sa salita ng Panginoon. Encourage yourself. Mga mahal kong kapatid, kung gusto nyong, meron niyang pangaral ang ating kapatid, Evangelista Brother Jeric, encourage yourself sa mga tagabuhi. Meron pangaral yan. Encourage yourself through by His Word, mga mahal kong kapatid, kung kayo'y nasa kakaranas ng kahinaan, kung gusto mong manumbalik ang kalakasan mo, encourage yourself sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Number 2, sulat nyo kung meron kayo. At least, ito ay sa base lamang sa akin, mga mahal kong kapatid, base sa pagkaunawa ko. Number 1, para makuha mo yung kalakasan na hinahanap natin kapag nasa gitna tayo ng kahinaan, through by His Word, my number 1. Yan yung dapat natin gawin. Number 2, through prayer, mga mahal kong kapatid, sa pamamagitan ng panalangin. Ask, seek, and knock. Magtanong tayo sa Panginoon, Panginoon, bakit po nararanasan namin ang kahinaan na ganito? Magtanong ka sa Panginoon, through by prayer, magbulay-bulay ka, hanapin mo, search the scripture, mga mahal kong kapatid. Even though, alam ko, di natin may tatanggi, bawat kabataan, yung seek, hindi natin yan palaging nagagawa. Ang palagi nating nagagawa dito is ask at humingi. Ask o humingi sa Panginoon, yan yung palagi nating nagagawa. Makakagree ba kayo mga kapwa kabataan? Sa totoo lamang, yan po ay totoo. Yung seek, hindi po natin yan lubos na nagagawa. Sino makaka-agree? Agree tayong lahat dyan, mga malang kapatid. Kasi kabataan din ako, nararanasan ko rin yan. Pwedeng magkamali ako, pwedeng sabihin nyo na ako, palagi naman ako nagsisik ng salita ng Panginoon. Hinahanap kong kasagutan ng Panginoon. Palagi ako nagsisearch ng scripture. Palagi ako nagbabasa. Pero di natin may tatanggi na yung palagi natin nagawa, yung ask lamang and knock. Palagi tayong nakasentro lamang sa paghingi at sa pagkatok sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa mga kahinaan, ano yung meron tayo? Ano yung ginagawa ba natin, mga mahal kapatid? Nawa, nagbubulay-balay din kayo ngayon. Nasa isipan nyo, ano ba yung ginagawa nyo kapag nasa kahinaan kayo? Maraming pangaral si Brother Intoy na nadaan, ay maraming nabanggit si Brother Intoy kanina. Si Job na daanan niya, mamaya talakayin din natin patungkol kay Samson at Job. Hallelujah. Sabi dito sa mga notes ko, kaunti lamang ito, mga mahal kapatid. Hallelujah. Though mahina tayo bilang kabataan, normal kasi ang manghina tayo. Kasi habang nasa laman pa tayo, ipaparanas yan ng Panginoon. Lalo na kung hindi tayo babad sa salita ng ating Panginoon. If you are not fed by the Word of God, mga mahal kapatid, talagang anytime, pwede nating maranasan ang kahinaan, mga mahal kapatid, dahil sa sanlibutan. Lalo na kapag mas babad tayo sa sistema ng mundo kaysa sa sistema ng ating Panginoon. Hallelujah. Though mahina tayo, ano ang gagawin natin kapag mahina tayo, mga mahal kapatid? Number 1 and number 2. At isa pa, kung magtitiwala lamang tayo sa Panginoon, mga mahal kapatid, sa gitna bang tayo nakakaranas ng mga kahinaan, ng maraming pagsubok, sabi nga kanina sa exhortation, mahina ka man ngayon, mga mahal kapatid, brothers and sisters, mga kapwa kabataan, mahina man kayo ngayon, spiritually, kung yan ay totoong mahina kayo, nagpapakunyari lamang tayong malakas,
para makasabay sa mga kapatiran, kung ang puso man natin ay handa, mga mahal kong kapatid, na magpakumbaba sa Panginoon, di tayo bababa sa hagdan na yan, na hindi nare-restore yung kalakasan natin, mga mahal kong kapatid. Nawa, nare-realize natin yung mga bagay na ganyan, even though, yun nga, meron pa rin kaunti, kahinaan, bababa tayo sa oras ito, matatapos sa oras na ito, marami pa rin tayong kahinaan. Kung hindi natin pakaiisipin, pakabubulayin, mga mahal kong kapatid. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon sa oras na ito. Hindi kanya hayaan na bumaba, Virgin Day, sa hapon na ito, na hindi niya pinapamunumbalik ang lakas na dapat meron ka. Hanggang sa pagsubok ay malampasan natin, mga co-youth, mga kabataan. Of course, hindi natin mapagtatagumpayan ang anumang kahinaan natin na dinadanas natin. Halimbawa ng mga kahinaan, ano bang mga merong kahinaan ang meron kayo? Brothers, ano bang meron ng mga kahinaan kayo? Number 1, ano ang merong kahinaan si Samson? Yan, babae. Sa brothers, yan po yung normal na kahinaan natin. The girls, the beauty. Wala si Brother Nuno. Okay lang yan. Hindi ko naman yun. Kung ano bang meron si Samson, mga mahal ko kapatid, basahin mo na, tuloy natin, Sister Ann, yung sinend ko kagabi. Yung pangalawa. Ito yung panahon na si Samson ay sinubok ng ating Panginoon, mga mahal ko kapatid. Dito natin basahin muna. Dito na lang natin basahin kasi merong pagpapaliwanag dito o tawag doon. Sabi dito, this fellow Samson is always been to me kind, of an outstanding character, of an Old Testament. Kilala naman natin Samson. I remember the first sermon that I ever undertaken to try to preach on was Samson, the mighty valor, because I like the strength. Alam naman natin yung kalakasan na meron si Samson that time, mga mahal ko kapatid. It is not just a physical, but spiritually, he is strong, mga mahal ko kapatid. And Samson had strength. Saan nanggagaling yung kalakasan niya? Nanggagaling ba sa kalakasan ng muscle niya? Walang iba kundi sa ating Panginoon, mga mahal ko kapatid. I could not believe, sabi, hindi makapaniwala, hindi naniniwala si Brother Branham. I could not believe him to be a great big prehistoric giant. Hindi naniniwala si Brother Branham na isa siyang malaking giant. Malaking tao, hindi malaking giant. Kasi malaki na nga eh. Hindi siya naniniwala si Brother Branham na si Samson ay isang malaking tao, isang malaking mama. There would be no glory to God to see such a man to take the doors of the city and pack it on the hill or slay a lion with his hands. Ng kanyang mga kamay, hindi daw makikita yung glory ng ating Panginoon kapag ginamit si Samson, kung siya ay isang matipunong tao, maybe kung siya ay isang 12-footer or 8-footer that time, kasi yung mga panahon na yun, malalaki talaga yung mga tao noon. But I believe Samson to be just a little bitty. What we called shrimp. Payatot, mga mahal kong kapatid, si Samson. Huwag tayong maniwala sa mga napapanood natin sa Superbook na pagsasalarawan. Sa Superbook, malaki si Samson eh. Sa The Bible, malaki si Samson. Just a little bitty fellow. And when the Spirit of the Lord came on him, basahin niyo ito mga mahal kapatid, meron dito. Ang mga brothers dito, makaka-relate kayo mga brothers. That's where God got glory. They know there could be no strength on his own could do that. So it had to be strength of the Lord.
God takes simple things to perform His great works and it just common things. Sometimes, we pass right over the top of the real thing that God wants to use, trying to find something great. Sa 5, and as I said, Samson and Delilah, dito na, papasok. It's a great deal like the church. Nan tulad sa church, mga mahal kong kapatid, I want to liken them that way tonight. Samson was a great man as long as he followed the Lord. Sabi dito, Samson was a great man, mga mahal kong kapatid, kung susundin niya ang ating Panginoon. And as long as he keep God's commandments, walk with God, God will use him. And He did the church the same. As long as the church walk with God and keeps God's commandment, mga mahal kong kapatid, God can use the church. Gagamitin tayo, mga mahal kong kapatid, as long as sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon, ang kanyang mga utos sa mga oras nito. But when the church gets up on the sideline, as Samson did, then God can't use the church no more. Kapag tayo ay nahulog na, He has to find something else to work with. Because He can only use church or organization or an individual as they walk faithfully in His commandments. Dito na. And as Samson did real well, he got a good start. And he did all right until, he began to flirt. Sa mga wala pa sa tamang pastong gulang, hindi nyo pa alam yan. Sa mga brothers, alam natin yan. Even mga high school, alam nyo yung mga word na yan. And when he began to flirt, he got in trouble. Mga mahal ko kapatid, ang salitang yan, naranasan ko na yan, mga mahal ko kapatid, ilang beses na. Habang nag-OJT nga, naranasan ko na yan, mga mahal kong kapatid. Doon ako sinusubok ng Panginoon. Doon ako pinanghihina. Doon ako nanghihina sa mga bagay na meron ang sistema ng sanglibutan, ang mundong ito. And I believe tonight, that is the first step of backsliding to the church, mga mahal kong kapatid. Kapag nakita ka sa isang pagkukulang, sabi natin, sa madaling sabi, kapag ang isang tao, ang isang mananampalataya ay sa mababaw na salita, ay nakipagkita na lamang sa mga unbeliever. Kapag umibig ang isang unbeliever, ang believer sa isang unbeliever, when it begins to flirt with the unbeliever, this Philistine woman, si Delilah, was an unbeliever, mga mahal kapatid. And Samson was attracted to her beauty. Diyan tayo karaniwang nauhulog dahil sa ganda, mga mahal kong kapatid. Yan yung natural ay sampol ng kahinaan na meron ang bawat isa sa atin. Sa ganda, mga mahal kong kapatid. And I think, even sa mga sisters, kapag tumibok ang iyong puso sa sanlibutan, meron kayong classmate na kamukha ni Jeremy, pogi, tumibok, baka pwede kayong ma-attract din sa beauty. Ang gandang lalaki nito. Ano kaya pangalan nito sa Facebook? I-search ko nga to sa Messenger, mag-wave nga accidentally. Ay, wrong send po. Then the conversation start. At yung backsliding mo, nagpasimula na doon. Kapag na-attract ka sa beauty. And I think the church has did a great deal of that, being attracted as it has begun to flirt with the world and try to pattern itself after the world. Sinong nakakaalala dito yung sinend ni Brother Jeremy doon sa GC? Doon sa tupa at mga wolf. Wala man lang ibang sumagot. Walang ibang sumagot nun. Di ba? Nung tupa, yung mga tupa doon sa gilid, at mayroong mga wolf doon sa kabila, at may fence na naghahati doon, at yung isang tupa na isa siyang maputi,
noong gumitna na doon sa fence, bakit ganoon yung pagsasalarawan doon sa picture na sinend? Dahil yun sa pagiging immature, mga mahal kong kapatid. Dahil hindi niya nabantayan yung isa yun sa kainahan. Ang bilis nadala ng hangin ng sanglibutan. Diba? Na-attract ka sa beauty ng mundo eh. Na-attract ka sa ganda. Kasi as a Christian, mahirap kasi ang maging Kristiyano talaga. Napakahirap. Kung lalabas ka, kikisalamuha tayo, mga mahal kong kapatid, napakadaling mamuhay sa labas. Siguro, Jeremy, pa-foods lang tayo sa labas. Pakain-kain lang tayo sa labas. We are freely na gawin ang lahat ng mga bagay na gusto natin. And, well, isa yan sa kahinaan natin, mga mahal kong kapatid. Tayo, go back sa binabasa natin. When Samson got into the bad company, dito, and you always can remember that when you are in a bad company, nasulat yan din, na sa Bible din yan, mabasa na, you are out of the will of the Lord. Kapag nasa bad company tayo, halimbawa, sa mga magbabarkada, sabihin natin paghalintulad, para naman, kayo, halimbawa, we are the good company, mga kapatid, kasi salita ng Panginoon ang pinag-uusapan natin dito. Hindi naman natin pinag-uusapan dito yung mga kamutangan na pinag-ukasadi. Pinag-uusapan natin dito. Lahat to, yung pinag-uusapan natin ay may kabuluhan, merong dahilan kung bakit tayo narito. We are the good company. Kapag ang isang ang believer ay nakisalamuha sa bad company, anong mangyayari kay believer sa mananampalataya? Just like doon sa larawan na shinare ng ating kapatid doon sa messenger. You will become a wolf. Magiging katulad ka ng mundo, mga mahal kong kapatid, kapag hindi mo nabantayan ang iyong sarili. Of course, dahil nga immature ka nadala ka ng mundo. Hindi ka fed ng salita ng ating Panginoon. Hindi ka dahil yun nga, kahinaan natin yun Kasi nga hindi tayo nagsisik. Ang ginagawa natin kadalasan ay puro ask. Puro lang tayo nangihingi. Ingi ng tawad. Lord, patawad dahil nagawa ko na ng mga kahinaan na ito. Lord, patawad kasi nalala ko yung kanta ni Basilio, Lord, patawad. Mga mahal kong kapatid. Yun nga, if you are in a bad company, kapag hindi mo nabantayan ang iyong sarili, diyan magpapasimula ang kahinaan mo. Maraming kahinaan ang mayong mararanasan. Troubles in mind, spiritually speaking, magiging backslider ka, manlalamig ka. But, meron akong naunawaan dito doon sa picture na yon. Even though you are in the bad company, mga mahal kong kapatid, kasama mo yung mga unbeliever na yan, kapag merong dahilan kung bakit ka pinapunta doon, ano ba yung, minsan kasi pwede tayong maging liwanag sa dilim. Mga mahal kong kapatid, base doon sa naging ko, kasi ganun nga yung mga evangelist, mga mahal kong kapatid, pinupuntahan nila yung dilim para magbigay liwanag sa mga tao. Kasi hindi tayo pwedeng manatili na lamang dito, mga nakaupo, na walang gagawin. Mga mahal kapatid, kaya ganun nag-work yung evangelism. So, pupuntahin natin yung mga kasuluk-sulukan. Kaso, mga kabataan, di naman natin nagagawa masyado. Pwedeng nagagawa nyo, hindi ko lang alam. Actually, evangelism, sa katotohanan, hindi ko pa yan nagagawa, mga mahal kapatid, evangelism. Even Brother Jeremy, hindi ko naman siya talaga nasisharean dati noon. Ang nagkaroon ng bunga niya, Brother Joshua, naging, lang ako noon, taga-sundo ni Brother Jeremy that time. Kaya siya napunta dito. Naging taga-sundo lamang ako niyan. Atid sundo ko yan dati. Kaya ngayon, if you are in a bad company, you can be light to them, mga mahal kapatid. Pwede kang maging liwanag doon. Basta fed ka ng salita ng Panginoon.
Hindi ka madadala ng sistema ng mundo. If you lay down with, sabi dito, meron ditong paghahalimbawa pa. If you lay down with a dog, that dog that's got fleas, yung fleas na yan, yun yung mapulgas or garapata, mga mahal kapatid. You'll get up with the fleas also. Kapag natulog ka daw, katabi ang aso mo na maraming garapata, pulgas, kapag try mo yung matulog kabay si Bruno na kadakol ka purgas, automatic nagtaralunanan sa awak mo, sa buhok mo. You'll get up with the fleas also, mga mahal ko kapatid. Nahawaan, kumbaga, kapag hindi tayo nag-ingat. That's rather a rude expression, but it's got a lot of common. Every day sense to it. You just can't associate yourself with the things of the world and expect to stay spiritual and humble before the Lord. Mga mahal ko kapatid, you're known by your company. There's an old saying dito, show me your company, I'll tell you who you are. Mga mahal ko kapatid, kapag you are not fed by the Word of God. Sabi nga, mga mahal ko kapatid, and when the church begin to keep company with the world, then it's no more than the Word. It gets out of the fellowship, the Holy Spirit gets out of the company of God, and of angels, and of God's heritage when it begins to flirt as Samson did. Yung kung ano yung ginawa ni Samson. But yung kagandahan dito, mga mahal ko kapatid, ano yung last wish ni ni Samson bago siya mamatay, yung malagutan ng hininga, mga mahal ko kapatid. Basahin natin sa Judges, sa mga hukom, chapter 16, verse 28. Hukom 16, verse 28. Sabi dito, at tumawag si Samson sa Panginoon at sinabi, O Panginoong Diyos, idinadalangin ko sa iyo, naalalahanin mo ako, remember me, at idinadalangin ko sa inyong palakasin mo ako na minsan na lamang. O Diyos, upang maiganti kong paminsan sa mga Pilisteo ang aking dalawang mata. Sa KJV, Sister Ann, ito yung last wish ni Samson, mga mahal ko kapatid. Bago siya mamatay, strengthen me just one more time, mga mahal ko kapatid. Iniling niya na siya'y palakasin muli, mga mahal ko kapatid, spiritually, upang may paghiganti niya yung nangyari sa kanyang mga mata. And back to the topic, mga mahal ko kapatid, patungkol sa strength is made perfect in weakness. Hallelujah. Hindi natin mapagtatalagumpayan, mga mahal ko kapatid, ang mga pagsubok o trials, various trials, kahinaan, kung magbabase lamang tayo sa ating mga sariling kaunawaan or mga ways, mga mahal kong kapatid. Sabi nga doon, kung ating babasahin muli, yung Proverbs 3:5, do not lean on your own understanding. Basahin natin sa Proverbs 3:5. Tumiwala ka sa trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Sa verse 6, basahin natin ulit. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang inyong mga landas, mga mahal ko kapatid. Hindi talaga natin mapagpatatumbayan yung mga pagsubok na yan, mga kahinaan, mga sufferings nating nararanasan bilang kabataan. Alam ko, yung mga kahinaan natin, mga mahal ko kapatid, bilang kabataan, pwedeng masasabi ko na mga mabababaw pa na mga pagsubok. Unlike siguro, mga nag-iedad, yung mga may trabaho, yan lang siguro yung mga nakakaranas ng mga kahit papaano ay mahirap-hirap na pagsubok, mga mahal ko kapatid. Sa mga nag-aaral, wow, sarap sabihin, mga mahal ko kapatid, sa mga nag-aaral, kasi tapos na kami mag-aral. Sa Brother Jeremy, sa mga nag-aaral, maraming kahinaan pa sa eskwelahan. Sarap pala sabihin sa mga nag-aaral kasi tapos na kami nag-aral, mga mahal kong kapatid. Ngayon ko lang na-appreciate yung pag-graduate.
kapag nasa likod ka ng pulpito. Hallelujah. Hallelujah. Talon tayo sa 1 Peter 1:7. That the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Mga mahal kapatid, just like Job, mga mahal kapatid, kung nakinig kayo sa exhortation ni Brian Toy kanina, kung nakinig lamang kayo, napakahalaga pala ng pagsubok sa atin. Dahil nga, dyan tayo papalaguin ng ating Panginoon. Dito tayo tinuturuan sa mga kahinaan na ito. Kaya tayo nakakaranas ng mga yan. But, isipin nyo, mga mahal kapatid, danger yung mga kahinaan na to. Kapag nanatili tayo sa kahinaan, mga mahal kapatid, napakahalaga ng pagsubok dahil dyan tayo pinapalago ng ating Panginoon. Way yan para lala tayong mag-mature pa sa salita ng Panginoon. Now, let's talk about Job, mga mahal kapatid, when God tested the faith of Job. Hindi na ako magbabasa pa ng mga maraming babasahin. Job, chapter 2, verse 10. Diyan na lamang tayo sa Job. Di ba, nung panahon na pinahintulutan ng Panginoon, nung nag-request ang kaaway na subukin natin, subukin si Job, kung dahil nga mayaman siya nasa kanya na lahat. Mga mahal kapatid, siyang mayaman, isa siyang masunurin sa Panginoon, matatakutin. But one time, nung sinubok si Job, nariyon yung pagsubok, tinest kung siya ba ay mananatili sa linya ng Panginoon, kung hindi siya magbabackslide, hindi siya dadaan sa sideline. At alam na natin yung kwento kay Job. At nung panahon na sinubok, naranasan na yung mga pagsubok ni Job, nagkaroon siya ng ketong, mga bulutong, hanggang sa namatay yung kanyang mga anak, mga ari-arian, mga nawala. At nung panahon na yung asawa na ni Job ay pinersuade na si Job, sinasabi ng kanyang asawa, talikuran mo na ang iyong Diyos dahil pinapangyari na yung mga kahinaan na ito, mga pagsubok na ito. Curse him, curse God and die. Sabi ng asawa kay Job, mga mahal kapatid. Pero ano yung sabi ni Job sa kanyang asawa, mga mahal kapatid? Nawala man ang lahat. Ano yung sinabi ng kanyang asawa? Ngunit sinabi niya sa kanya, ikaw ay nagsasalita na gaya ng pagsasalita ng hangal na babae. Ano? Tatanggap ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job ng kanyang mga labi. Sabi dito, hindi lamang daw tayo tatanggap ng puro mga mabubuting bagay, mga mahal kapatid, bagkos tatanggap din tayo ng mga hindi mambagandang bagay. Yan yung mga pagsubok na ating nararanasan. Dan tayo tinetest. Diyan tayo binibuild yung mga karakter natin, mga mahal kapatid. Diba? That the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire. Diyan yun. Nawala man lahat kay Job, namatay, kanyang pamilya, kanyang ari-arian, nawala ang lahat sa kanya. But Job 13 verse 15, sabi, though he slay me, patayin man ako, yet I will trust him. Yung pagtitiwala ni Job sa Panginoon na hindi nawala, mga mahal kapatid. Even nararanasan niya yung mga ganoong bagay na pinaranas ng ating Panginoon. Tinest siya para mas lalong mabuild kung siya ay magpapatuloy sa linya ng Panginoon, sa kalooban ng ating Panginoon. Question, mga mahal kapatid, kaya nyo mang gawin yung nagawa ni Job? Ako, di ko kaya yon. Kapag pinaranas sa inyo ng Panginoon, halimbawa lamang mga mahal kapatid, yung iba, magaganito muna, para daw di mangyari. Halimbawa, kapag pinahintulutan ng Panginoon
Merong tumabi kay Brother Robert, nasira na din ang kidney. Nawa, wala naman ng mangyari pa. Ingatan nyo yung kalusugan nyo, mga mahal kong kapatid. Katulad ni Job, mga mahal kong kapatid, kapag pinaranas ng Panginoon, mga mahal kong kapatid, ang mga ganung bagay, mangyayari tayo again pag di tayo nag-ingat sa kidney natin. Pag hindi natin mga inaasahan, mangyayari talaga yon kapag hindi tayo nag-ingat. Yung nangyari kay Job, question again, kaya ba natin yon, mga mahal kong kapatid? O just like Brother Robert na lamang, mga mahal kong kapatid, even physically, he is weak, mga mahal kong kapatid, nanghihina yung kanyang katawan dahil sa karamdaman na kanyang dinaranas, but spiritually, yung trust na meron sa ating Panginoon, na meron ang ating kapatid, Brother Robert, ay nananatili doon, mga mahal kong kapatid. Kasi wala na tayong ibang pagkakatiwalaan pa, kundi ang ating Panginoon, mga mahal kong kapatid. And also, the doctors, kasi ginamit din yan ng Panginoon upang mabigyan tayo ng kagalingan. But, yung 100% na tiwala, ibigay natin sa Panginoon. Just like Job, mga mahal kong kapatid, nasabi niya, though he slay me, bagaman ako'y patayin niya, akin ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Yung trust ni Job sa Panginoon na hindi nawala kahit naranasan niya yung mga bagay na ganoon. Nawa, nung nagsimula tayo, mga mahal kapatid, nung nabaptize tayo, nung nagpasimula tayong manampalataya sa Panginoon, nung naranasan natin yung mga pagsubok, ay nawa, wala nang nag-iisip pa na tumalikod sa Panginoon, mag-backslide. Mga mahal kong kapatid, hindi natin yan masabi, hindi ko yan, kasi it's between you and God na lang, mga mahal kong kapatid. Ikaw na ang bahala makipag, sa Panginoon, kung ikaw ay mananatili, or hindi. Kung ikaw ba'y tatalikod o magpapatuloy, mga mahal kapatid. Sabi nga, okay lang mapagod, pero huwag kang magpapahinga kapag napapagod ka, huwag kang titigil. Normal ang mapagod, mga mahal kapatid. Pwede kang, tama ba ang term na to? Pwede kang maglaylo. Pwede kang maglaylo muna kung ikaw ay napapagod. And then, paunti-unti, yung kalakasan, mag-restore yan kapag yung tiwala mo sa Panginoon ay binigay mo ng buong buo sa Panginoon, mga mahal kong kapatid. Hallelujah. Para yung nag-e-exam ka, parang monthly exam sa eskwelahan. Exam kapag gusto mong pumasa, gusto mo maging first honor, during exam, hindi mo tinatapos yung exam. Bakit di mo tinatapos yung exam? Kasi di mo kayang isolve yung mathematical problem. Di mo kaya. Okay lang na di mo kaya. Huwag kang pumasa. Okay lang na di mo tapusin yung exam na yon. Leave it blank kung di mo talaga alam. Mga mahal kong kapatid. Kumbaga, yung ini-expect mo kasi, sariling kaunawaan lang natin yan. Gusto ko maging first honor. Of course, ipi-perfect ko yung exam na ito. But, di ka nag-aral, you are not prepared sa exam, mga mahal kong kapatid, kaya ka nang hina. And when the result came, yung result, lumabas na, mga mahal kong kapatid, sa exam, hindi ka first honor, or you are not the highest, naging lowest ka, nandun na nagsimula na yung kahinaan, mga mahal kong kapatid. Of course, mayroong pagkukulang kasi hindi tayo naging handa, mga mahal kong kapatid. Di ba? Just like doon sa picture, if you are not matured enough, mga mahal kong kapatid, magiging katulad ka talaga ng mga lobo sa labas kapag you are not equipped sa salita ng ating Panginoon. Kaya nawa ay yung mga kahinaan natin yan,
Alam ko na pagtatagumpayan natin yan. Even me, subject ako niyan sa mga bagay na yan, mga mahal kong kapatid. Kapag nasa labas na, merong part sa akin na dapat ko pang mapagtagumpayan ang mga bagay na yan. Ang mga bagay na aking kahinaan. Basahin natin doon sa Luke chapter 8, verse 13, mga mahal kong kapatid. Kala ko 30 minutes. Madali na tayo mga mahal kong kapatid. Counting teas na lamang. Nawa, nung patuloy tayong, nung nagsimula tayong manampalataya, mga mahal kong kapatid, ay just like the parable about the farmer, doon sa third ground, nawa, di tayo maging katulad doon sa inilarawan ng Panginoon. Patungkol sa parable about the farmer. Di ko na basahin pa lahat. Sabi dito, at ang mga sabatuhan, stony ground, ay yaong mga pagkarinig, ay tinanggap na may galak ang salita, at ang mga ito'y walang ugat, na sila'y sa sandaling panahoy nagsisimpalataya, at sa panahon ng tukso, ay nagsisihiwalay. Mga mahal kapatid, nawa, yung mga anuman tukso natin, anuman ang tukso na iparanas sa atin ng sanlibutan, ng mundo, mga mahal kong kapatid, nawa ay gawin natin ito na mas maging lesson pa ito sa atin. Kasi diyan tayo pinapalago ng ating Panginoon, diyan tayo tinuturuan, mga mahal kong kapatid. Kasi kung walang problem, walang answer, mga mahal kong kapatid. You cannot find the answer kapag walang problem, mga mahal ko kapatid. Problem muna ang ipaparanas para magkaroon ka ng kasagutan, mga mahal kong kapatid. Buti na lang ay depende na lang kung di mo kayang tanggapin yung sagot ng Panginoon. Talon tayo sa verse 15. At ang mga sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti na iniingatan ang salita pagkarinig at nangagbubunga may pagtitiis. Hallelujah. Ano man ang kahinaan, pagsubok na nararanasan, tulad sa kanta, mga mahal kong kapatid, na sa biyaya mo, piliin natin na magpatuloy, mga mahal kong kapatid, even na pinaparanas sa atin, yung mga kahinaan na yan. Sabi nga sa amin dati ni Brother Anthony, kapag nasa music ministry ka, ipaparanas talaga sa atin yung mga pagsubok na yan para mas lalo tayong matuto sa mga bagay na dapat natin pang matutunan. Hindi talaga natin yan maiiwasan. Talagang kung yan yung way ng Panginoon para mas matuto tayo, gagawin niya ng Panginoon. Hallelujah God. Hallelujah. Anumang kahinaan, pagsubok na nararanasan natin, piliin natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon dahil merong gantimpala ang makapag-endure hanggang sa uli. Basahin natin sa Isaiah chapter 41. Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwirin. Sa KJV, Sister Ann. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismay, for I am thy God. I will strengthen thee. Papalakasin tayo ng ating Panginoon, mga mahal kapatid. Sa kabila ng ating mga kahinaan, I will help thee. Di tayo papabayaan kasi nga tinuturing tayo mga anak, mga mahal kong kapatid. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Sa Psalms chapter 46 verse 1. God is our refuge, mga mahal kong kapatid, at kalakasan. An ever-present help in trouble sa anong mga pagsubok natin nararanasan. Pero tandaan natin, mga mahal kong kapatid, just like sinabi ni
Brother Intoy kanina, siyasatin natin ang ating puso kung pagsubok pa ba to o pagpalo na. Kasi same sa sinabi din ni Kuya Ryan, ay Brother Ryan, yung pagpalo kasi pagsubok na din yon. Kasi way na rin yon. Susubukin tayo ng Panginoon kung magpapatuloy ka o hindi kapag pinalo ka ng Panginoon. Kapag pinaranas sa'yo. Kapag pinahintulutan ng Panginoon na kapag ang kabataan na mananampalataya ay nakitaan ng mga kahinaan, halimbawa ay yung na-inlove ka sa unbeliever na lamang, ganun lang kasi mas madaling pa. Pag halimbawa, wala akong ibang maisip. Kapag na-inlove na lamang ang isang mananampalataya, umibig sa isang unbeliever, mga mahal ko kapatid, pwede nating maranasan yung pagpalo. Pwedeng paluin ka ng Panginoon, bigyan ka ng karamdaman na napakabigat, o lagnat na lamang sipon. Yung sipon mong hindi nawawala-wala. Nagkakasugat-sugat na yung ilong. Pwede yan paranas ng Panginoon sa inyo, mga mahal ko kapatid. Kapag mga bagay na kahinaan natin na hindi natin napagtagumpayan, tumawa kayo doon sa halimbawa kung ilong na nagkakasugat-sugat dahil sa sipon. Pero pwede yan paranas ng ating Panginoon, mga mahal ko kapatid. Naalala ko yung friend natin na sipunin hindi nawawala. Tumawa kasi yung mga sisters. And God is our refuge, mga mahal ko kapatid, and strength, and ever-present help in trouble. Question, mga mahal kong kapatid. Para pagsasariwa. Saan natin masusumpungan ang kalakasan? Brother Branham said, the only way a believer can get his strength is pull it from the Word of God. Walang iba tayong malalapitan kapag nasa gitna ka ng kahinaan. Kapag nararanasan mo ang kahinaan, ang Panginoon ang papalakas sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Encourage yourself, mga mahal ko kapatid. Ano man ang pagsubok natin dinaranas, anumang kahinaan na nararanasan natin, mga kahinaan, pray lamang tayo, mga mahal ko kapatid, magpatuloy lamang tayo sa Panginoon. Just pray, seek the word, seek, not just ask, and knock. Saliksikin daw natin yung scripture, mga mahal ko kapatid. At kung dati, masaya tayo sa paglilingkod, kung palagi tayong maaga sa church service, palagi tayong masaya tayo pag narito sa church, pero nung nanghina ka, tila di ka na makapunta dito sa church, mga mahal kong kapatid. Nanghihina ka kasi nahihiya ka na. Pero ano yung sabi ng Panginoon? Meron kasi tayong iniwan, mga mahal kong kapatid. That's the first love, yung unang pag-ibig. Nabanggit din to kanina. Mga mahal kong kapatid, balikan natin yung unang pag-ibig natin. Mga mahal kong kapatid, sa Panginoon. Balikan natin. Gusto kong basahin yun bago tayo magtapos. Sa Revelation 2, chapter 2, ngunit meron akong laban sa iyo na iyong unang iniwan, ang unang pag-ibig. Di ba? Upang manumbalik ang iyong kalakasan, balikan mo ang iyong unang pag-ibig, mga mahal kong kapatid. Nanlamig man tayo sa Panginoon, nawa hindi tayo mag-init sa sistema ng sanglibutan nito. Mga mahal kong kapatid, examine ourselves kung bakit tayo nanghihina, nanlalamig, kung ito ba ay pagsubok, ito ba ay pagpalo na sa ating Panginoon. Ask God, mga mahal kong kapatid, humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon kasi pwedeng sa oras ito, hindi ko kayo matulungan sa mga kahinaan ninyo,
Walang ibang tutulong, kundi ang salita ng ating Panginoon. Encourage yourself. Basahin mong salita na lang ang ating Panginoon. Mga mahal kong kapatid, pwedeng makatulong yung mga elders through by encouragement. Mga mahal kong kapatid, tutulungan ka sa mga kahinaan mo. Hallelujah. At doon, patuloy lamang tayo magsaliksik ng salita ng ating Panginoon. At God bless you, mga mahal kong kapatid. At minsan pang palakpakan natin ang ating Panginoon sa oras ito. At eksakto, naglaan din ako ng 50 minutes for preaching. Nag-practice ako kagabi, kala ko 30 minutes lang. Nag-practice ako ng kaunti kagabi. Sasalita akong alas 12 doon sa kwarto kasi nagpipreach ako doon sa kwarto. Nagtatry kasi matagal-tagal din akong hindi nakatayo, mga mahal kong kapatid, dahil nga sa kahinaan, panlalamig. At praise be to God. At sa hapon na ito, mga mahal kong kapatid, kayo inayan ko na tumayo at kayo inayan ko na magsiko. Minsan pa tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Nawa ay meron kayong kahit paano ay napulot sa salita ng ating Panginoon. Encourage, mga mahal kong kapatid. Anumang kahinaan na meron tayo, magpatuloy lamang tayo. Dahil hindi tayo nakabase lamang sa ating sariling kalakasan. His strength is made perfect in weakness. Ang kapangyarihan ng Panginoon ay nananagana sa gitna ng ating mga kahinaan. Hallelujah. At sa oras na ito, tayo mo ko mga mahal kong kapatid at aking tatapusin ang gawain sa araw na ito. Hallelujah, Lord. Sa hapon na ito, Panginoon, papasalamat kami sa hapon na ito sa iyong salita na aming napakinggan, Panginoon, kung paanong, Lord, aming mga kabataan, maraming kahinaan pa, marami pang dinaranas, marami pang mararanasan, Panginoon. But Lord, salamat dahil sa kalakasan, Panginoon, na yung pinaparanas sa amin, binibigay sa amin, Lord, in the midst of weakness, Panginoon, sa mga kahinaan namin. Salamat dahil ito'y pinapanagana mo sa amin, Panginoon. Ito'y tulong mo sa amin, Panginoon. Tinutulungan mo kami kung kami man ay nanlalamig, backslider in heart, backslider in heart. O Panginoon, minsan nangyayari yan sa amin. But Lord, salamat po, Panginoon, dahil sa iyong salita, ang kalakasan, Panginoon, na meron ka ay iyong pinapasagana sa aming mga kahinaan. Lord, maraming salamat at kung ako man po ay lumabis or nagkulang, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita, Lord, ay patawarin mo po ako. Minsan mo pa akong turuan, palaguin, Panginoon. Not just me, Panginoon, but yung kapatid, ang aming kapwa ko, mga kabataan, Panginoon, the youth elders, Lord, palaguin mo kami, Panginoon, para mas lalo pa naming maunawaan kung ano yung kalooban mo para sa amin. Lord, maraming salamat at dalangin ko na din, Panginoon, ang aming kapatid, Lord, palagi namin sinasama na sa prayer, Lord, is physically weak na, Panginoon. Ang aming kapatid, Brother Robert, physically weak, but Lord, salamat dahil yung spiritual niya ay pinapalakas mo, Panginoon, kung paanong pinapaunawa mo sa kanya na ang pagtitiwala, Panginoon, ay higit, Panginoon, sa iyo. Hallelujah, na dapat lamang ay magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Lord, alam ko na ikaw, you're the great healer, Panginoon. Pagalingin mo po siya, patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon. Ano man ang pagsubok na kanyang nararanasan, ito'y kanyang malalampasan sa tulong mo lamang po, Panginoon. Lord, sa discipleship sa hapon na ito, Panginoon, dinadalangin din namin po, Panginoon, na sa oras ito, Lord, gabayan mo po ang bawat brothers na magbabahagi ng isa sa mahalagang doktrina, Panginoon, na aming pag-aaralan patungkol sa original na kasalanan, the original sin, Panginoon. Nawa ay bawat isa ay nakapag-pray, Lord, binigyan mo ng kagalakan na may present nila kung ano ang kanilang naunawaan sa oras ito. Lord, bless us all, Panginoon. And your word, Lord, maraming salamat at binabalik namin ang lahat ng papuri, pasalamat, mga kahilingan, sing dakila at makapangyarihan mong pangalan sa pangalan mo lamang aming Panginoong Kristo. Everybody says Amen. Amen. Hallelujah. At minsan pang palakpan natin ng Panginoon sa oras ito.